mga bata? Sa uulitin, magandang hapon mga bata! Ngayon, inayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. At iyo ko ang iyong mga ulo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa mga blessings na aming natanggap araw-araw. Maraming salamat po sa guidance na inyong binibigay. At maraming salamat po sa mga aral na inyong binibigay sa amin. Tingnan po ang aming inalis iyo. Sa ngalan sa Ama, Espiritu Santo. Amen. Sa uulitin, magandang hapon mga bata! Ako pala ang iyong guro ngayong hapon. Ako si Binibining Rich Jordan Talao, ang iyong maging guro sa Filipino. Ano nga ang pangalan ko? Magaling. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating diskusyon, tayo muna ay magkakaroon ng ehersisyo. Alam niyo ba ang katang kung ikaw ay masaya, tumawa ka? Ha ha ha! Alam niyo ba yan? Magaling! Dahil alam niyo yan, tayo ay may kakanta at sasaya. Sa pagbilang ko ng 3, 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Gusto niyo pa ba? Ngayon, gagawin natin yan ng mabilis. Handa na? Pagbilang ko ng 3, tayo ay sumayaw at kumanta. 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Maraming salamat mga bata. Bago kayo umupo, kunin niyo na ang mga basura na nasa inyong mga harapan at ilagay ito sa basurahan. At kapag bilang mo ng 10, kayo ay nakaupo na sa inyong mga upuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, nais kong tignan ninyo ang inyong mga kaklase. Kaliwa at kanan. Mayroon bang lumiban sa ating klase mga bata? Dahil wala, bibigyan natin ang ating sarili ng 5 palakpak. Sa pagbilang ko ng 3, tayo ay pumalakpak. 1, 2, 3. Magaling! Ngayon, bago natin simulan ating diskusyon, ako ay may 4 na panuntunin sa silid-aralan. At nais ko ito ninyong malaman ang aking 4 na panuntunin dito sa ating silid-aralan. Ang una ay ipakita ang paggalang sa iyong guro at mga kaklase. Sa paggalang mo sa akin bilang isang guro at sa mga kaklase mo, kung ano ang paggalang na ibinigay mo sa akin at sa mga kaklase mo, ay siya rin ibibigay na paggalang namin sa iyo bilang estudyante ko at bilang kaklase ng mga kaklase mo. At ang pangalawa ay magtrabaho ng tahimik para hindi makaistorbo sa iba. Kung ako ay may pinapagawa sa inyong mga aktibidad, na grupo ng mga aktibidad, dapat kayo ay gumagawa ng mga aktibidad na mahina lamang ang inyong boses at hindi kalakasan para hindi kayo nakaistorbo sa ibang grupo o sa ibang mga tao. At ang pangatlo ay laging makinig kapag may nagsasalita. Kung ako ay nagsasalita sa inyong harapan o ang iyong mga kaklase ay nagsalita dito sa harapan, dapat makinig talaga kayo. Dahil pag hindi kayo nakinig at may katanungan ako o ang iyong kaklase, hindi talaga kayo makakasagot dahil hindi kayo nakinig. Kaya dapat makinig kayo kung may magsasalita dito sa harapan, ako or ang iyong kaklase. At ang panghuli ay kausapin ang guro kung mayroon kang problema. Kung mayroon kang problema, pwede mo kong kausapin at bigyan kita ng mga naayon na salita na dapat lang sa iyong problema. Naiintindihan ba mga bata? Sa uulitin, ano nga ba ang 4 na panuntunin sa ating silid-aralan?
Magaling at naintindihan niyo talaga ang ating panuntunin sa silid-aralan. Ngayon, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang tinalakay natin noong isang araw? Yes? Joyce? Magaling! Ito ay tungkol sa alamat. At ano nga ba ang alamat? Sheena? Magaling! At ngayon, masasabi ko talaga na kayo ay nakinig noong tinalakay ko ang alamat. Ngayon, bago natin simulan ang ating diskusyon, may ipapakita akong larawan dito sa screen. At nais kong tignan niyo ang mga larawan. Ang unang larawan, ang pangalawang larawan, ang pangatlong larawan, at ang pang-apat na larawan. Ngayon, sa larawang inyong nakita, ano ang masasabi niyo? At may ideya ba kayo kung ano ang mga larawang ito? Itaas lang ang kamay sa may sagot. Shane? Mga istorya. Ano pa ba? Mga kwento? Mga maikling kwento? Tignan natin kung tama ba ang iyong mga sinabi. Ngayon, talakayin natin ang mga salita na dapat yung malaman para hindi ito babag sa inyong mga kaisipan. Ang una dyan ay ang maikling kwento. Alam ko na alam niyo na ang maikling kwento ay isa lamang maikling kwento, but dito ay detalyado. Lahat na ng mga detalye ay nandun. Kaya tinatawag ito ng maikling kwento, pero lahat ng detalye ay nandun. At ang pangalawa ay ang uri. Ang uri o sa Ingles ay types. Ang uri ng maikling kwento, dito natin malalaman kung ano nga ba talaga ang uri ng maikling kwento. At ngayon, talakayin natin ang mga uri ng maikling kwento. At bago natin simulan nating diskusyon, nais ko muna ang alamin natin ang ating objective or layunin sa ating klase. Pakibasa, mga bata. Salamat! Ngayong umaga, tatalakayin natin ang uri ng maikling kwento. Sino ang may ideya kung ano ang maikling kwento? Shane? Magaling! Ang maikling kwento ay isang maigsing salasay. Hinggil sa isang mahalagang pangyayaring pinasasagutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masiling na anyo ng panitikan. Yan pala ang maikling kwento. Ngayon, alam niyo na ba kung ano ang maikling kwento? Magaling! Ngayon, dumako tayo sa mga uri ng maikling kwento. Sa uri ng mga maikling kwento, mayroong 10 uri ng maikling kwento. Pakibasa, mga bata. Magaling! Maraming salamat, mga bata. Ngayon, tatalakayin natin ang unang uri ng maikling kwento. Sa binigay kong kopya sa inyo, nadala niyo ba ito? Yung mga uri ng maikling kwento? Katulad ng ganito? Magaling! Ngayon, dahil nadala niyo ang mga binigay ko sa inyong kopya, tatalakayin natin ang mga uri ng maikling kwento. Ano ang una dyan? Ang kwento ng tauhan. Sino ang pwedeng bumasa? Karen? Salamat, Karen. Alam naman natin talaga na ang kwento ng tauhan, ito ay nakatuon sa mga katangian ng tao. Ngayon, dumako tayo sa kwento ng psikolohiko. Sino naman ang gustong bumasa? Joyce!
Maraming salamat, Joyce. Ang kwento ng psikolohiko, ito ay pangyayari at kalagayan. Kala ko ba kayo ay nagbabasa? Ito ay kwento ng kalagayan o ang pangyayari. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlo. At ito ang kwento ng katutubong gulay. Sino ang pwedeng bumasa? Wala. Ako na lang ang babasa. Kwento ng katutubong gulay, binibigyan din ito ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan. Uri ng mga kanilang pamumuhay at panabuhay ng mga tao sa nasabing lugar. Naintindihan niyo na ba ang kwento ng katutubong gulay? Naintindihan lang nga ba? Magaling! Ngayon, lumako tayo sa ikalima, ang kwento ng bayan. Ang kwento ng bayan, inilahad dito ang mga kwentong pinag-usapan sa kasalukuyan o kabuuang bayan. Sa sinabi ko kanina, ang mga kwento ng iyong bayan ay siyang uri ng kwento ng bayan. At dumako tayo sa pang-anim, ito ay kwento ng kababalaghan. Ang kababalaghan dito ay pinag-usapan mga sasaying kapani-paniwala. Mayroon ba kayong mga kwentong nalalaman na kapani-paniwala? Magaling! Ang mga kwentong yan ay isang kwento ng kababalaghan. Ngayon, lumago naman tayo sa pang-pito. At ito ang kwento ng pakikipagsapalaran. At sino ang may ideya kung ano ang kwento ng pakikipagsapalaran? Magaling! Isa dito ang mga taong nagtatrabaho sa abroad or OFW. Sa mga kwento nila, ang kwento nila ay kwento ng pakikipagsapalaran. Ngayon, dumako tayo sa pang-walo, ang kwento ng ano nga ba? Kwento ng katatawanan. Mayroon ba kayo nalalaman ng kwento ng mga katatawanan? Magaling! Ang mga kwentong na iyong nalalaman ng mga nakakatawa, yan ay mga kwento ng katatawanan. At ang pang-siyam, meron tayong kwento ng katatakutan. Sino ba ang natatakot sa mga kwentong katatakutan? Sino ba ang natatakot sa mga kwentong katatakutan? Parehas tayo. Ako din natatakot ako sa mga kwentong katatakutan. Kaya hindi ako talaga bumabasa ng mga kwentong katatakutan dahil mismo ako natatakot. At ang panghuli ay ang kwento ng pag-ibig. Alam niyo ba ang kwentong pag-ibig? Magaling! Meron ba kayong ideya kung ano ang kwento ng pag-ibig? Meron! Ang mga kwentong inyong mga sinasabi, yan ay isang uri ng kwento ng pag-ibig. Sa ulitin, ano ang uri ng mga maikling kwento? Ang 10 uri ng maikling kwento? Magaling! Maraming salamat! Wala na ba kayong mga katanungan o klarifikasyon? Dahil wala na, bibigyan kayo ng aktibidad. Ngayon, oras na ang ating aktibidad. Handa na ba kayo? Magaling! At ang iyong aktibidad ay basahin ng mabuti mga bata, tagubilin, mahahati kayo sa 2 grupo. Ito ang pangkat 1 at ang pangkat 2. At bawat pangkat ay sasadula ang uri ng maikling kwento na inyong mapipili. Bibigyan ko kayo ng 20 minuto para gawin ang aktibidad. Ang pangkat 1, ang pangkat 2, mayroon ba kayong kwentong napili? Ano ang pangkat 1? Katatakutan. Ano ang pangkat 2? Ang kwento ng pag-ibig. Bago natin simulan ang iyong aktibidad, narito ang rubrics na gawain niyo para sa inyong aktibidad. Katangian, 10 puntos, paghatid, 10 puntos, paggalaw, 10 puntos, kakipag-ugnayan,
puntos, kabuang puntos, 50 puntos. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 20 oras para gawin ang inyong aktibidad. Tapos na ba? Pangkat una, pangkat dalawa? Dahil tapos na, pangkat una, maaari din pang ipresenta ang iyong pagsusunod dito sa harapan. Madaling bigyan natin ng 5 palakpak ang pangkat una. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, pangkat dalawa, kayo naman ang magpresenta ng inyong sasala. Magaling din pangkat dalawa. Bigyan din natin ng 5 palakpak ang pangkat dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, para sa inyong mga score, ang pangkat una ay nakakuha ng 49 na puntos. Palakpak naman para sa pangkat una. Ang pangkat dalawa ay nakakuha kayo ng 46 na puntos. Palakpak naman para sa kalawang grupo. May katanungan pa ba kayo? Klarifikasyon? Dahil wala na, ako ang magtatanong. Gagamitin ko ang color wheel. Kung sino ang natulungan sa araw na ito, ay siyang sagot sa aking katanungan. Handa na ba? Para sa unang katanungan. Sa unang katanungan, ang sasagot ay si Maybell. Maybell, ikaw ang sasagot sa unang katanungan. Ang unang katanungan ay, bakit mahalaga matutunan ang maikling kwento? Maybell? Magaling! Bigyan natin si Maybell ng very good clap. Ang very good clap ay ganito lamang gawin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, very good. Very good ka! Tumayo ang lahat at gawin natin ang very good clap. Sa pagbilang pa ng 3, gawin natin ang very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, very good. Very good ka! Ang sasagot sa pangalawang katanungan ay si Dorlyn. May bibigay mo ba sa akin ang 10 uri ng maikling kwento? Magaling! Bigyan natin si Dorlyn ng shining clap. Alam niyo ba ang shining clap? Ang shining clap ay ganito lamang gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shining, shining, shining! Sa pagbilang ko ng 3, gawin natin ang shining clap. Tumayo ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shining, shining, shining! Magaling mga bata. Meron pa ba kayong mga katanungan o klarifikasyon? Dahil wala na, bibigyan ko kayo ng 2 minuto. At pagkatapos ng 2 minuto, tayo ay magkakaroon ng short quiz. Ang 2 minuto ay nagsisimula na. Ang 2 minuto ay tapos na. Kumuha ng papel at tayo ay magkakaroon ng short quiz. Narito ang iyong short quiz. Babasahin ko ang panuto, makinig mga bata. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa 1/4 na papel. Isulat ang mag-uri ng maikling kwento batay sa binigay na tanong. Nakuha lang ba mga bata? Magaling! At bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto para tapusin ang iyong short quiz. Ang iyong 5 minuto ay nagsisimula na. Ang 5 minuto ay tapos na? Tapos na ba ang lahat? Ngayon, tapos na kayong lahat, ipasa ang papel sa harapan. Sa pagbilang ko ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. At ako ang mag-check dito kung ilan ba talaga ang score o nakatama ba talaga ang lahat. At para sa
aralin, kumuha kayo ng iyong assignment notebook at ilagay ito sa inyong assignment book po para hindi nyo malimutan ang inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, magbasa ng isang uri ng maikling kwento na gustong-gusto mo. Sa inyong kwaderno or sa inyong assignment notebook, gumawa ng buod. Hindi dito at ipaliwanag kung bakit ito ang paborito niyong maikling kwento. Naintindihan lang ba mga bata? Magaling! Tapos na bang sulatin ang inyong takdang aralin? Ngayon, inanyahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na iyong binibigay. Salamat po sa mga biyaya namin natanggap araw-araw. At patawad po sa aming mga kasalanan na nagawa at yan lamang po. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Amen. Paano mga bata? Paano